Tara na, i-follow nyo na kami sa FB, YouTube, at TikTok. See you there! Hello, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po ulit ito, si Kuya Bob ng Kwentong Ducks Diaries. At maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng ating narration stories sa YouTube channel at ganoon na din po sa TikTok. At ngayon po ay marami na po ako nakikita mga followers at subscribers sa YouTube at TikTok account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at suporta. At ngayong gabi ay meron po tayong babasahin na bagong confession na pinadala mula sa TikTok. At sisimulan ko na pong basahin ang kanyang istorya. Magandang araw sa iyo, Kuya Bob. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa aking karanasan sa isang security guard doon sa isang building na dati kong opisina. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Prince, 30 years old, at isang bortang botomesa. Taong 2020 nang magsimula ako magtrabaho bilang admin assistant sa isang logistic company dito sa Alabang. Hindi na bago sa akin ang pagiging admin dahil mahigit 6 na taon ko na itong ginagawa. Kaya naman, kahit papaano ay sanay na ako makipag-usap sa mga suppliers, contractors, maintenance, security guards at iba pa. Sa parehas na taon, nagdesisyon ang aming kumpanya na lumipat ng gusali kaya naman tinokan nila ako na i-manage ang proyektong ito. Buti na lamang ay marami akong nakatulong kaya naman kahit mahirap ay nairaos ko ang buong fit-out ng proseso ng aming paglipat. At doon sa nilipatan naming gusali ay nakilala ko ang head ng security na pangalanan nating si Kuya Joel. Si Kuya Joel ay nasa late 40s na nung mga taon na yon. Maskulado at medyo bald at halata na ang katandaan sa kanyang itsura. May anak at asawa na siya pero nasa probinsya ang mga ito. Si Kuya Joel lamang ang nasa kanyang inuupahang apartment dito rin sa Alabang. Di may kakaila na naging close kami ni Kuya Joel dahil talagang madami akong mga pabor at transaction sa kanya noong naglilipat kami ng opisina. Noong una ay nagsusuplado pa ito sa akin dahil siguro siya ang head ng security. Pero di kalaunan ay nakipagkaibigan na rin siya sa akin. Siguro dahil sa paminsan-minsan kong pandilibre sa kanya at pagbibigay ng thank you gifts dahil sa mga pabor na hinihingi ko. Hindi naman ganun kagwapo si Kuya Joel pero aminado ako malakas ang kanyang sex appeal. Malakas ang kanyang dating. Barakong barako. At ito talaga ang fetish ko sa mga kalalakihan. Lalo na sa mga security guard na kahit hindi gwapo ay hot na hot ako basta nakasuot sila ng uniforme at ang brusko nilang maglakad. Kaya minsan, kapag nagkakasalubong kami ni Kuya Joel o nagkakasabay sa elevator, ay nagbibiruan kami ng mga green jokes at niloloko ko siya na gusto ko siyang tsupain. Tumatawa lamang siya pero hindi siya naiilang o nagre-react ng hindi maganda sa mga biro ko. Hanggang dumating ang araw ng Sabado kung saan nagdesisyon akong pumasok sa bago naming opisina. Madami akong kailangang tapusin na paperworks
kaya kailangan ko mag-overtime. At dahil Sabado yun, ay walang tao at ako lang mag-isa sa buong opisina. Doon ako dinalaw ni Kuya Joel. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang isip pero tila nagpaparamdam siya sa akin ng kakaiba. Tumabi siya sa akin habang nagtatrabaho ako at kinakalabit at hinihimas-himas niya ang aking braso. Sir Prince, ano na? Tara, pagbibiro nito. Huwag mo ako inahamon, Joel ha? Baka kapag natikman mo ang aking bibig ay hanap-hanapin mo ako, sabi ko sa kanya. Bakit hindi natin subukan? May CCTV na ba tayo dito? Tamang-tama, wala pang CCTV. Walang makakakita sa'yo dito, sagot ko. Sigurado ka? Mahirap na baka mahuli ako. Mawawalan pa ako ng trabaho nito. Oo, sigurado. Akong admin dito kaya sa ulo ko ang buong opisina at kung ano ang mga pumapasok at lumalabas na gamit dito, sabi ko. Napangisi si Kuya Joel at naging agresibo ang kanyang paghimas sa aking braso. Patuloy niya akong sinisuyo hanggang sa tinablan ako na nagiinit ang aking buong katawan. At mas naging agresibo ang kanyang paghimas sa aking braso. Patuloy niya akong sinusuyo hanggang sa tinablan ako at nag-init ang aking buong katawan. Tumayo ako sa aking kinauupuan at tinawakan si Joel sa kanyang kamay. Dinala ko siya sa shower room ng aming bagong opisina at isinandal siya sa pader. Sinimulan ko siyang hubaran. Una kong inalis ang kanyang belt kung saan nakasabit ang kanyang baril at iba pang mga kagamitan. Tinulungan niya ako na alisin ito dahil medyo delikado ang mga ito. Sumunod kong ginawa ay tinanggal ko ang pagkakabotones ng kanyang puting polo kaya tumambad sa akin ang kanyang mabubuhok na dibdib. Dito ako mas lalong nag-init. Hinawakan ko ang dalawang kamay ni Joel at nilagay yon sa likod ng kanyang ulo. Huwag na huwag mong tatanggilin ang mga kamay mo dyan. Subukan mo lang alisin yan kundi may parusa ka. Ngisi ko. Ako ang magtatrabaho kaya mag-relax ka lang dyan at i-enjoy mo ang ipapalasap ko sa iyo ngayon. Sabi ko. Pagkasabi nun ay dinilaan ko ang kanyang dalawang utong. At narinig ko ang mga ungol niya. Pahiwatig na nagugustuhan niya ang aking ginagawa. Nilawayan kong maigi ang kaluwang utong hanggang sa maging sobrang dulas nito, sabay nilaro ko ang aking dila. Pumaikot-ikot ang aking dila sa kanyang kaluwang utong, habang ang aking isang kamay ay nilalaro ang kanan. At napamura na si Joel sa sarap na ginagawa ko na pagni-nipple play. Lumipat ang aking dila sa kanyang kanang utong, at yun naman ang aking nilawayan at nilaro. Napaiktad si Joel sa aking ginagawa at napangisi ako dahil pigil na pigil siyang alisin ang kanyang dalawang kamay sa likod ng kanyang ulo. Ang hat niyang tignan sa posisyon na yon, Kuya Bob. Matapos ang ilang minuto ay bumaba ang aking dila sa kanyang tiyan at hinalikan ito na tila may abs, pero sa katunayan medyo may kalakihan ang tiyan ni Joel. Lumuhad ako sa kanyang harapan at sininghot ko ang kanyang umbok na natatakpan ng kanyang dark blue na pantalon. Patuloy ko lang itong sininghot at pamisan-misan ay dinidilaan din. Napangatingin ako kay Joel at nakatingin lang ito sa akin ng seryoso. Shit!
at tinanggal ko ang pagkakabotones ng kanyang pantalon at ibinaba ang zipper sa bayhuban. Tumambad sa akin ang kanyang galit na alaga sa likod ng kanyang brief. Muli ay inamoy-amoy ko ito. Lalaking-lalaki ang amoy ng kanyang burat, Kuya Bob. Nilinis ko talaga yan para sa'yo. Pinagandaan ko ang araw na to, sabi niya habang ngumingisi. Talaga ba? Malaki ba ito? Baka naman senyorita lang ito pagbibiro ko. Baka mangalay ang bibig at panga mo kapag natikman mo yan. Huwag mong hinahamon ang pagkalalaki ko dahil kapag tumayo yan ay mas magiting pa yan kesa sa mandirigma. Pagmamalaki niya. Tila na-excite ako kaya naman agad kong binaba ang kanyang brief at tumambad sa akin ang kanyang pinagmamalaki. Totoo nga ang kanyang sinabi dahil magiting ang tingnan ang kanyang burat. Mahaba ito at mataba. Kita mo? Yan ba ang senyo? Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihan at dinilaan ko na ang ulo ng kanyang burat. Oh, shit! Impit na sigaw nito. Patuloy ako sa pagdila ng ulo ng kanyang burat at nang magsawa ako ay dinulas ko ang kanyang burat papasok ng aking bibig. Dito ako nagsimulang mag-urong sulong. Tangina! Di na nito napigilan ang malakas na ungol. Tinignan ko ang kanyang itsura at nakalagay pa din ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo. Napangisi ako kaya naman mas binilisan ko ang pag-urong sulong ng aking bibig sa kanyang pagkalalaki. At matapos ang ilang minuto, ay sinagad ko ang kanyang burat sa aking lalamunan. Sa madaling sabi, dinip throat ko si Joel. Sinigurado kong nakalapat ang aking ilong sa kanyang puson para malaman niyang sagad na sagad ang aking lalamunan sa kanyang burat. Ah! Puta kang hayop ka. Ah, shit! Muling sigaw nito. Inalis ko ang pagkaka-deep throat ko sa kanya, sabay dila naman sa kanyang itlog. Sinubo ko ang mga ito at nilaro sa loob ng aking bibig. Kahit na mabuhok ay wala akong pakialam dahil sarap na sarap akong paligayahin ang gwandyang ito. Matagal ko na itong pangarap kaya naman lulubusin ko na ang oras na ito. Panay ungol lang at mura ang maririnig ko kay Joel. Na magsawa ako sa kanyang itlog ay muli kong sinubo ang kanyang burat at muling diniptro. Halos masuka ako dahil malalim ang naabot ng kanyang pagkalalaki sa aking lalamunan. Ibinabad ko ang ito sa aking bibig ng ilang segundo bago ko muling inalis. Hingal na ako sa oras na ito. Pwede mo bang kantutin ang bibig ko? Tanong ko. Isang ngisi at kindat lang ang sinukli niya sa akin bago niya hinawakan ang aking ulo at pinilit na ipasok ang kanyang burat sa aking bibig. Dito ko naramdaman ang kanyang pagiging agresibo dahil naging marahas ang pagkantot niya sa aking bibig. Napahawak ako sa kanyang binti upang kumalas pero hindi siya nagpatinag. Anong bakla? Gusto mo ito, di ba? Matagal ka nang nagpaparamdam sa akin kaya tanggapin mo itong titi ko. Sambit nito at mas binilisan ang paglabas-masok ng kanyang burat sa aking bibig. Nabibilaukan na ako, pero burat is life. Kaya tiniis ko na lang nawasakin ng burat ni Joel ang aking bunganga. Kaya mo pa ha? Tiisin mo lang para masulit mo itong burat ko. Halos maluha-luha na ako dahil walang tigil niyang pagkantot sa aking bibig. Sinubukan kong kumawala pero talagang maigpit ang hawak niya sa aking ulo. At naglabas-masok na ang burat niya sa bibig ko. Punong-puno ang bibig ko ng katabaan ng burat niya.
Ramdam kong tumutulo na ang laway mula sa aking bibig. Sarap ng bibig mong puta ka. Ginagawa mong kumbinata. Rinig kong sambit nito. Eto pa, tanggapin mo itong burat ko habang binabayo ng matindi ang aking bunganga. Mas lumakas pa ang aking pagduwal dahil patindi ng patindi ang kanyang ginagawa sa aking bibig. Nahihirapan man ako pero nag-e-enjoy ako. At ilang sandali pa ay, eto na, lalabasan na ako. Tang ina, eto na, eto na, lunukin mo putang ina mo. Ungol nito at sumirit ang kanyang masaganang tamod sa aking lalamunan. Idiniin niya ang kanyang burat sa kaloob-looban ng aking bibig at siniguradong walang masasayang. Hingal na hingal kaming parehas nang matapos niyang magpalabas. Nagpahinga lang muna kami saglit bago siyang nagbihis. Sinamahan ko siya makalabas ng shower room at hinatid naman niya ako ulit sa aking opisina. Tila ba nahiya si Joel sa nangyari pero sinabihan ko siya na huwag mag-alala dahil walang makakaalam na kahit sino. Ngumiti lang itong ng matipid pero tila may gustong sabihin. Sir Prince, baka naman po pwedeng ako makahingi ng allowance. Nahihiyang tanong nito. Nabigla man ako pero dahil sa sarap na pinaranas niya sa akin, ay dumukot ako ng 500 sa aking wallet at yun ang ibinigay sa kanya. Laking gulat naman ni Joel pero agad naman niya itong tinanggap sabay paalam sa akin. Simula noon ay mas naging close kami ni Joel. Yun nga lang ay matapos ang ilang linggo ay na-installa na ng CCTV ang aming buong opisina at nalagyan na rin ng access door ang entrance at exit kaya tanging mga empleyado na lamang ang pwedeng pumasok. Hindi na tuloy na sundan ng aming office sex escapade ni Joel. Sa ngayon ay dito pa rin ako sa opisina nagtatrabaho. Si Joel naman ay na-assign na sa ibang site namin kasi nagre-reshuffle ang mga guards namin every 1 year. At wala na akong balita sa kanya simula nun. Pag may chance po ulit ako ay mag-share po ako ng ibang story ko. More powers at maraming salamat po sa group ng Kwentong Dax Diaries. Lubos na gumagalang, Prince ng Alabang. Alright, maraming salamat Prince sa pagpapadala ng iyong story sa TikTok. At at yun na nga, medyo nakakalibog naman itong pinadala mo na sex story sa. Pero kahit ako, may attraction din ako sa mga security guard, lalo pag maganda ang datingan. Iba kasi talaga ang appeal ng mga CQ eh. Lalo na pag yung medyo moreno, malaki ang katawan and everything. At yung medyo chinito. Yun lang naman yung aking ang aking preference. So, napakaswerte mo, Prince, sa iyong sex escapade kay Joel. So, sa mga gusto pa po mag-share ng kanilang stories ng katulad kay Joel or kahit anong story pa yan, mapa love life, success in life, or sex life, ay welcome na welcome po yan dito sa ating page at dito sa ating community. So, sa gusto po mag-share ng kanilang story, pwede nyo po yung ipadala sa ating Facebook page na Kwentong Dax Diaries or pwede rin po kayo mag-send ng email sa kwentongmentomen2024@gmail.com. So, maraming salamat po ulit at more stories to narrate soon. Have a good one. Maraming salamat.